Magandang umaga sa bawat isa. Kami ang aktibong samahan ng kabataan na pinapangunahan ko, Alex Santos, tatakbong SK Chairman ng Barangay Bambang. Kasama ko ang aking mga kagawad. Ako nga po pala si Jewel Mavir C. Roque na tumatakbo pong SK Kagawad sa Bambang. Ako po si Maria Cristina Esman, isang SK Kagawad mula sa Barangay Bambang. Hello po, good morning po to everyone. Ang pangalan ko po ay Vince Ashley Cruz, isa po sa mga tumatakbong SK Kagawad sa Barangay Bambang. Thank you po. Ako po si Princess Marquina, tumatakbo bilang isang SK Kagawad ng Barangay Bambang. Ako po si Sofia Pamela Balilo, tumatakbong SK Kagawad ng Barangay Bambang. Ako po si Gabriel Andrew Dagaw, tumatakbo ng SK Kagawad sa Barangay Bambang. At paano po na po yung Unang-una po kasi, actually, ang tatay ko po ay isang kagawad sa Barangay Bambang. Nasa kasamaang palad nga, nag-resign na po siya bilang kagawad para bigyan daan ng pagtakbo ko po. Ngayon po, yung SK po kasi na nakikita ko sa kasalukuyan madaming technicalities, no? Nakikita natin sa FB na puro meme, no? Yung mga pag nag-SK kagawad ka, SK chairman ka, makakabili ka ng bagong NMAX. So gusto namin baguhin yung ganung klase ng pananaw tungkol sa mga SK, kasi katulad nga na sinasabi ko, kailangan natin na kung magtatakbo tayo sa isang posisyon dito sa may barangay o sa SK, kailangan alam natin kung ano yung mga layunin at mungkahin natin para hindi tayo mahiwalay dun sa kung ano man yung gagawin natin at mahaluan ng kung ano mang kalokohan o kasamaan. Yun po. Ano po yung primary o yung pangunahin na gagawin ninyo kung sakaling kayo ang maging SK chairman o yung grupo nyo ay palalo? Well, kasi palagi ko naririnig, nakikita ko rin yung mga interview nyo sa ibang mga tatakbong barangay, council o SK, sinasabi nila pagsiservisyo o tawag dito, pagtulong. Pero sa akin kasi napaka-broad niyan, So kung kami ang papalare na manalong sa darating na halalan, ang gagawin po namin syempre ang katipunan ng kabataan. Magsasagawa po muna kami ng Youth Consultative Assembly para malaman namin ang mga hinaing problema na kinakaharap ng bawat isang kabataan ng Barangay Bambang, Doon sa katipunan ng kabataan, gagawa po yun na po yun, Youth Centralized Council ang pangunahin naming aanuhin. So kukuha po kami ng mga representante sa bawat purok, organisasyon at minority groups para magkaroon po sila ng boses sa aming barangay, Pagkatapos po nun, ang ilan po sa mga plano na tinitignan ko na kailangan ng mga kabataan sa pag-iikot-ikot ko, ang problema ng Bambang sa mga out-of-school youth, So, sa pag-iikot-ikot, nalaman ko na ang pwede namin gawin pag-aralin sila sa kung paanong paraan. Meron po kasalukuyan na 92 applicants ng alternative learning system ang Barangay Bambang. Sa sobrang dami nga pinahatid na sa ibang mga branches ng alternative learning system. Pagkatapos po ba nun, tapos na po ba? Pag natapos po nila ang kurso ng alternative learning system, bibigyan po natin sila ng mga skills, technical vocational skills na magagamit nila upang makahanap ng trabaho. Ibababa rin po natin dahil okay naman po dahil may GSIS naman po sa may Barangay Bambang, na tutulong din para sa kanila. Susunod po yung transparency. Gusto namin i-adapt ang proyekto ni Mayor Vico na transparency. Gusto namin ipakita sa kabataan Bambang na kaya naman natin gawin ng malinis to, na hindi natin kailangan ng kahit na anumang tawag dito ng mga memes o babaguhin talaga natin yung pananaw nila tungkol sa mga SK. Ano po ang mensahe niyo para sa mga kabataan ng Bambang? Siguro para sa bawat isang kabataan ng Bambang, at hindi lang actually para sa lahat ng kabataan, isa itong panawagan na sa darating na halalan, ang gawin naman po natin, huwag nating iboto lang yung mga kaibigan natin, yung mga tropa natin, di ba? Siguro tignan naman natin yung mga karapat-dapat. Magbase tayo sa mga plataforma, credentials, at ayan nga, credentials pala, ako po ay kasalukuyang third year psychology student sa San Beda University. So, siguro, isa rin po pala yan, sa mga layunin ko, gumawa ng youth mental health workers, mag-train. So, may mga technicalities pero tutulungan namin kayo kung meron kayong problema sa mental health. Yan po yung pinaka-pagtutuunan namin ng pansin. Pero ayun nga, panawagan na siguro subukan naman nating pumili ng tama. Yung may alam naman,
yung may mga konkretong plataforma para sa bawat isa. Hindi lang yung sasabihin na kaya ako tumakbo dahil gusto kong tumulong, dahil gusto kong mag-serbisyo. Kasi ano ba yung mga serbisyo na gagawin nila pagkatapos sa inyo kung hindi rin nila alam kung ano yung sasabihin nila sa inyo, di ba? So nandito tayo ngayon para ipakilala at ipaalam na ang aktibong samahan ng kabataan ay may layunin, may mga tungkulin na dapat gampanan, yung responsibilidad namin na kabataan ng mga gagawin namin para sa inyo, para sa bawat isa. At ayun nga po, ngayon po sa pagpa-file namin, magpa-filing pa lang po kami ng aming Certificate of Candidacy. Naway maging simula po ito para suportahan niyo pa po kami sa mga susunod pa po na mga gagawin ng aktibong samahan ng kabataan hanggang sa campaign period po and hanggang sa election. Maraming salamat po.